Ang sa akin lang naman, gusto kong gabayan din kayo. Paano? Mali-mali naman kayo kung magdesisyon. Ikawawa yung apo ko sa inyo. Iniisip nyo lang kasi minsan yung sarili nyo parang ako ang boses ng apo ko habang hindi niya pa nasasabi kung ano yung gusto niya. Tinuturuan ko lang din naman kayo dahil ako ilang anak nang naalagaan ko. Sinabi nga po namin, pwede nyo kaming gabayan, pero wag nyo kaming pangunahan. Wag po kayong magdesisyon kung hindi naman hinihiling sa inyo na kayo ang magdesisyon. Ano pa po ang saysay na nandito kami kung susundin nilang lahat ng desisyon ninyo? Hindi niyo po pwedeng sabihing mali ang desisyon namin dahil ang sa ibang desisyon ang gusto ninyo. Iba-iba ang pamamaraan ng magulang, iba-iba ang pamamaraan ng ina. Kung iba kayo noon sa mga anak ninyo, iba rin ako bilang ina sa anak ko. Sana po, respetuhin ninyo yon. Hindi dahil nauna kayo maging magulang, ibig sabihin wala na rin kaming karapatang matuto bilang magulang. Hayaan niyo po kaming magdesisyon dahil pamilya po namin to. Pananagutan namin to. Minsan, nagkakaroon talaga ng problema kapag ang lola ng bata ang madalas na nagdedesisyon kaysa sa mga magulang nito. Ganon si Elizabeth sa kanyang apo, na mas ninanais niya pang desisyon niya ang manaig kaysa sa desisyon ng magulang. Ito rin ang ugali na magdadala sa kanya sa parusa. Ano kaya ang mas mananaig? Ang pagbabago at pagtanggap na ang mga lola ay dapat gumabay lang o ang pagnanais na maging paladesisyon sa buhay ng kanyang apo? Ay, ano ba naman yan, Jenna Marie? Kagigising lang ng anak mo, paliliguan mo na. Tapos Biyernes pa ngayon. Ay, kaya nagiging sakitin ng bata. Aalis po kami, ma. Pupunta kami kina mama. Di sige, magbihis ka na dun. Mag-asikaso ka ng sarili mo. Ako na lang ang maghihinsaw sa apo ko. Isasabay ko na po sana ng pagligo Saka wala naman po masama sa ganun. Maniwala ka sa akin, nak. Ganyan kami noon. Mga lola din namin ang nagpapayo sa amin. Kaya tingnan mo, mga anak ko hindi sakitin. Itong apo ko, ang bilis magkasakit kasi hindi ka sumusunod sa mga pamahiin. Sige na, ako na mag-aayos sa kanya ha. Unahin mo na lang muna ang sarili mo. Halika na nga rito, apo ko. Sandali lang ha, magpapainit muna ako ng tubig para hindi ka lamigin. Hindi na lang kumibo si Jenna Marie dahil alam niyang hindi rin naman magpapatalo ang kanyang biyenan. Nakabukod na sila ng bahay pero katabi lang nila ang bahay ni na Elizabeth. Kasama nito ang asawa niya at ang bunsong anak nila. Madalas na nasa kanila ang biyenan dahil malayo ang bahay ng iba nitong mga anak. 5 taon ng kasal sina Jenna Marie at Robin at biniyayaan sila ng anak na mag-4 na taong gulang na ngayon. Minsan, pinag-aawayan ng mag-asawa ang pagiging paladesisyon ni Elizabeth. Dahil minsan, ito pa ang nangungunang magdesisyon sa pamilya nila, lalo na sa bata. Lumipas pa ang ilan pang mga araw hanggang sa walang pasok sa trabaho si Robin. Nagpasya silang mag-asawa na lumabas. Mag-aayos muna ako ng buhok ko. Maayos naman na si Bricks Sasapatusan na lang yan mamaya. Yung kulay white ipasuot mo sa kanya, love. Oo sige, magbanyo muna ako. Biglang sumamaan tiyan ko Habang wala ang mag-asawa, pumasok sa loob ng bahay si Elizabeth. Ay, ang pogi naman yung apo ko na yan. Aalis kayo, no? Bakit naman ganyan ang suot mo? Mas bagay sa'yo yung binili ko Teka nga, halika, magpalit ka ng damit. Kahit na nakaayos na si Bricks, pinalitan pa ni Elizabeth ng damit. Inayusan niya rin ng buhok ang bata at pinasuot ng ibang sapatos. Nung lumabas si Robin ng banyo, nakita niya ang ayos ng anak. Nakataas ang buhok na parang buhok ng mga kabataan noon. Patay ang butiki dyan kapag nahulog sa ulo ni Bricks. Diba? Nakakatuwa ang itsura ng apo ko. Ganyan dapat ang forma sa kanya. Tapos, etong terno ng Sangoku. Mainit sa labas kaya dapat nakasando ang bata. Nilagyan ko na rin ng panyo sa likod para hindi pawisan. Tuwang-tuwa si Elizabeth habang nakatingin sa kanyang apo.
Pero ang tuwa na nararamdaman ng kanyang hipag ay nawala. Bigla itong napasimangot. Ay sige na, mag-ingat kayo at enjoy kayo ha. Bakit naman ganyan yung suot ni Bricks? Mukha naman siyang tanga niyan. Nakapambahay tapos nakasapatos. Ganyan pa yung buhok. Uy, bakit? Maganda naman. Naman, nakabihis na nga yan kanina eh. Nakaayos na rin, magsasapatos na lang tapos pinalitan niyo pa. Parang binaboy niyo naman pong itsura ng anak ko eh. Gusto niyong pagtawanan niya sa labas? Alam niyo naman mga tao ngayon, baka mamaya may mag-video pa sa kanya tapos mabuli pa online. Okay na yan, ibaba na lang yung buhok. Hindi yan okay. Ang ayos-ayos ng suot ko tapos yung anak ko ganyan. Baka sabihin nila mas inuna ko pa sarili ko. Nakakainis naman kasi. Ano ba yan? Imbis na paalis na eh, dagdag oras pa para magpalit ulit ng damit. Ganoon ang madalas nilang senaryo. Madalas na pinagtatalunan yon ng mag-asawa dahil ang gusto ni Jenna Marie ay si Robin ang kumausap sa ina para pagsabihan ito na wala namang masama kung gustong alagaan si Bricks. Pero iwasan niya ang pagiging paladesisyon. Madalas kasing kontra ng gawa ni Elizabeth si Jenna Marie. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na naman ng hindi magandang gawain ang lola ni Bricks. Pinapakain kasi ni Jenna Marie ang anak ng gulay at tinuturuan niya itong kumilos mag-isa, pero si Elizabeth ang humahad lang dito. Ay sige lang apo, kung ayaw mo niyan wag mo nang kainin. O eto, mag-chocolate ka na lang. Yaan mo nang muna yan dyan. O teka, ako nang magbubukas para sa'yo. Ma, ano na naman po yan? Huwag yung bigyan ng chocolate si Bricks. Pinapaubos ko nga sa kanya tong pagkain niya eh. Naduduwal nga kasi siya sa kalabasa. Ayaw niya yan. Ang gusto niyang ulam yung manok. Hindi po pwede, Ma. Kailangan niya rin matutong kumain ng gulay. Bata pa yan. Hindi pwedeng sanayin na ibibigay kung anong gusto niya. Huwag niyo pong i-spoil ng apo ninyo. Kahapon pinapakain ko na ang palaya. Binilihan niyo ng barbecue. Tapos isaw pa ang kinakain niyo. Hindi naman po pwedeng palaging gano'n ang kakainin ng bata. Makakasama sa kalusugan niya. Bata pa kasi ang anak mo. Ikaw naman. Para namang hindi ka nagdaan sa pagkabata. Malakas pa ang resistensya ng mga yan. Huwag mo rin pilitin kung ayaw nila kasi kapag tanda nila, malalaman din nila kung bakit mahalagang kumain ng gulay. Tapos ngayon ang aga-aga pa po pakakainin nyo ng chocolate. Kaya nabubulok ang ngipin ng bata eh. Huwag na po yan. Ipaubos nyo tong kanin niya. Hindi na. Hayaan mo na. Minsan lang naman to. Ayaw niya yan eh. Kung gusto mo, lutuan mo na lang siya ng hotdog. Yon, paborito niya yon. Iniwas ko nga siya sa ganun, Ma. Kasi nakakasama sa kalusugan ng bata ang pagkain ng frozen foods. Kaya nga lagi ako nagluluto para maayos ang pagkain niya eh. Itabi niyo na po muna yan. May tumawag kay Jenna Marie kaya hindi niya natutukan ang kanyang anak. May katagalan siyang may kausap sa cellphone hanggang sa kumuha ng hotdog si Elizabeth sa bahay nila kung saan doon niya dinala ang kanyang apo para kumain. Iniwan ang pagkain na handa ni Jenna Marie. Nang kinagabihan ding yon, naiinis na kinausap ni Jenna Marie ang kanyang asawa. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yong kausapin mo si Mama. Hindi yung ganyan na kapag gusto niya, siya talaga magdedesisyon para sa anak natin. Hindi naman pwede kasi yung parang wala na akong karapatan magdesisyon para sa anak ko. Kapag gusto kong pakainin ng gulay, iba naman yung ihahain niya. Katulad kanina, sinabi ko na huwag masyado sa hotdog dahil hindi maganda sa kalusugan. Ang tigas din ng ulo, ayoko na lang makipagtalo dahil matanda na siya. Oo, sige na. Bukas na lang. Puro ka na lang kasi bukas. Tapos hindi mo naman kinakausap. Malamang nanay mo yun. Dapat ikaw ang kumausap sa kanya. Baka magmukha na naman akong bastos kapag akong kakausap sa kanya. Kinausap ko naman na si Mama tungkol dyan eh. Sinabi ko na sa kanya na huwag pakialaman ang desisyon mo. Baka naman kasi natutuwa lang siya sa apo niya. Alam mo na, si Bricks ang malapit sa kanya eh, kaya gusto niya rin may alagaan. Hindi ko naman inilalayo sa kanyang anak ko, pero ang gusto ko lang sana maintindihan niya rin na nanay ako. Dapat mas may kakayahan ako magdesisyon para sa anak ko. Kinabukasan, sinunod naman ni Robin ang sinabi sa kanya ng asawa. Nang makausap niya ang ina, sumang-ayon naman ito na hindi na niya masyadong pakikialaman
ang desisyon ni Jenna Marie. Ilang araw lang na ganon, pero balik na naman sa pagdedesisyon si Elizabeth. May araw pa nga na gusto niya siya ang masusunod pati sa oras ng pagligo ng bata. Kailangan tuwing 12:00 lang ng tanghali at huwag nang paliliguan kapag lumagpas na dahil sa paniniwala niyang hihina ang katawan ng bata kapag naligo ng hapon. Isang hapon, nilalaro ni Jenna Marie ang anak, pero may kaunting aral din. Katulad na lang sa pagkukulay nila. Tinuturuan niya ng tamang kulay at paggamit nito. Sakto naman na dumating si Elizabeth na may dalang ibang laruan. Mamaya na yan, Ma. Naglalaro na kami. Tinuturuan ko rin siya mag-trace. Naku, bata pa yung anak mo, wag mong puwersahin. Mas maganda kung hayaan mong sa buhay siya matuto. Wag mong ikulong ang apo ko rito sa bahay ninyo para lang mag-aral ng mag-aral. Hayaan mo naman siyang maglaro. Halika nga rito, Bricks. Tingnan mo to. May dalang Jolen si Lola. Mamaya na yan, Bricks. Tapusin mo muna to. Kunin mo yung color blue tapos color mo sa sky. Saan dyan ang sky? Dito, apo ko, color mo rito yan. Sadali, tulungan ko na para matapos at makapaglaro na siya. Ma, wag na. Hayaan mo siya. Paano siya matututo niyan kung ikaw ang gumagawa ng tinuturo ko sa kanya? Pinapayagan ko naman siya maglaro pero wag muna ngayon dahil tinuturuan ko pa siya. Hayaan mo na muna ang bata na mag-enjoy. Ilang taon pa lang naman yan. Pwede pa naman siya matuto kapag ipinasok mo yan sa nursery. Yun na nga po, Ma. Ipapasok na kasi namin siya next month. Kaya nga tinuturuan ko na para may alam na ang anak ko. Mamaya na lang yung laro na yan kapag tapos na niyang mag-aral. Humihikab na si Bricks. Anong oras na ba? Mag-alauna na pala. Di ba ang sabi ko kapag ganitong oras patutulugin mo siya para tumangkad ang apo ko? Bukas mo na yan turuan. Patutulugin ko na siya. Dapat matuto rin siyang sumunod sa oras ng tulog niya sa tanghali. Ilang beses ko na itong sinabi, hindi ba? Akin na. Ako nang magpapatulog sa apo ko. Ligpitin mo na lang yan, ha? Wala nang nagawa pa si Jenna Marie matapos na kunin ng ginang si Bricks. Inis na inis pa siya pero hindi na niya ito pinatulan pa. Pero mukhang hindi na niya kayang pigilan ang kanyang nararamdaman kaya naghintay siya ng pagkakataon. Noong nakatulog na si Bricks, sa kanya ito kinausap. Dapat wag mo masyadong itutok sa bata ang electric fan. Wag na kayo magbukas ng aircon kung may electric fan kayo. Baka kasi sipunin ng bata kapag gising niya. Ma, baka pwede naman pong hayaan niyo akong mag-alaga sa anak ko. Kaya nga po hindi ako pinayagan ni Robin na magtrabaho dahil ang gusto niya pagtuunan ko ng pansin ng anak namin. Pero paano ko naman magagawa yun kung paladesisyon kayo palagi? Ginagabayan lang kita kasi nga halatang hindi ka marunong mag-alaga ng anak. Ako, marami na akong anak. Alam na alam ko na yan. Totoo naman po na first time mama ko. Pero paano ko matututunang maging nanay kung inaagaw ninyo sa akin yung karapatan ko na matuto? Parang mga desisyon ko para sa anak ko kinokontra ninyo. Kasi nga, mali-mali yung ginagawa mo. Kapag naman pinapayuhan kita, hindi mo naman ginagawa. Kapag sinabi ko na bawal hindi mo naman ginagawa. Tapos yung pwede sa akin, bawal naman sa'yo. Yun na nga po, Ma. Kasi po magkaiba naman po tayo Iba po ang paraan ninyo sa pagpapalaki sa anak nyo. Iba naman po ang para sa apo. Magkaiba po tayo ng generation, Ma. Kaya po sana, para iwas lang din tayo sa gulo, sana hayaan nyo akong magdesisyon para sa anak ko. Huwag nyo po akong pangunahan. Ayoko po ng away. Tumangulang si Elizabeth sa sinabi ng kanyang manugang. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya natigil sa pagdedesisyon. Isang araw pa, walang pasok si Robin kaya nasa loob lang ito ng bahay. Naroon din si Elizabeth, nilalaro ang kanyang apo. Sa Mabini Sunshine ko ipapasok si Bricks. Doon din mag-aaral ang pamangkin ko. Bakit doon pa? Sa Montessori mo ipasok? Hindi naman nagkakalayo ang bayad doon?
Mas mura doon, ma. Ang mahal kasi sa Montessori. Parehas din naman ng may matututunan si Bricks. Saka inaalalayan ko naman dito sa bahay. Tinuturuan ko rin naman dito eh. Iisa pa lang naman ang anak ninyo. Pwede nyo na yan ipasok sa mahal na eskwelahan. Mas maganda nga kapag sa Montessori kasi nga, alam mo talaga na tutok ang bata doon. 3 estudyante nga lang daw kada teacher. Yung apo nga ni Duday andoon. Ang galing na raw mag-English ng bata. Ang talino. Parehas lang din yon, ma. Kahit naman sa Mabini Sunshine, tutok din naman sa mga bata. Kapag nag-kinder naman na siya, ililipat din namin siya. Sa public school namin siya pag-aaralin. Maganda rin naman ang mga turo doon eh. Para kapag college niya, doon siya sa mas magandang university. Kasi ako, ganun ginawa sa akin ng mga magulang ko. Saka hindi rin kasi namin kaya sa ngayon ng private school, ma. Hindi naman pwede na lahat ng ipon namin mailalabas. Paano kung magkaroon ng emergency? Saka pang long-term plan kasi ginagawa namin ngayon ni Jenna. Kahit na ba? 1 taon lang naman magiging nursery ang anak ninyo. Hindi nyo pa ba itotodo ang gasto sa kanya? Hindi na, ma. Saka hindi naman magtatrabaho si Jenna eh. At nagtapos din naman siya maging teacher, hindi lang nagturo. Kaya pwede niyang tutukan ng anak namin. Sa totoo nga niyan, hindi na dapat ipapasok ng nursery pero gusto namin na may makahalubilo namang mga bata si Bricks para kahit na paano may pakilala namin sa kanyang school. Para hindi siya matulad sa mga bata na umiiyak kapag papasok sa school. Kaya hindi na namin kailangan dun sa mamahaling school, ma. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo, ma. Kaya bago pasukan, tinuturuan ko na si Bricks. Kaya wag niyo na po muna siyang ayain maglaro. Pinapalaro ko po siya pero may oras naman. Hindi po palagi laro na lang nga atupagin niya kasi bata pa siya. Mas maganda na balanse lahat. Sige, kayong bahala. Hindi kumbinsido si Elizabeth sa gusto ng mag-asawa. Kahit pa sabihin na dapat ay guro si Jenna Marie kung nagtrabaho ito. Alam ni Elizabeth na mas matutuunan ng pansin ng apo kung ipapasok niya ito sa mas magandang paaralan. Kaya hanggat hindi pa nagsisimulang ipasok sa naturang paaralan si Bricks, si Elizabeth na mismo ang gumawa ng paraan para maipasok ang apo sa Montessori. Ayan, okay na. May slot na ang apo ko. Panigurado akong magkakaroon siya ng mas magandang pag-aaral kapag sa Montessori siya. Saka naman na malalaman ng mga magulang na yan, wala na rin man sila magagawa. Katulad nga ng inaasahan, nakatanggap ng mensahe mula sa paaralan si Jenna Marie. Nabasa niya lang ito gabi na, matapos niyang maglikpit ng kanilang pinagkainan. Love, tingnan mo nga to. May orientation daw bukas sa Montessori. Hindi naman ako nagpa-reserve ng slot. Hindi pa ako napupunta ng school kasi bukas ko pa lang sana ipapa-enroll si Bricks. Baka naman na mali lang. O kaya baka scam yan. Hindi eh. Official number to ng Montessori. Check mo. May email din sila sa akin. Kaya pala nag-chat sa akin kanina si Jessica. Ang sabi niya magkasama raw anak namin sa iisang classroom. Hindi ako nag-reply sa kanya kasi akala ko wrong send. Tapos name ko pa to. Ito pa, sa email. Name ni Bricks. Hindi naman pwedeng bigla na lang may ganito. Ang alam ko, may ilalabas na pera kung sakaling reservation pa lang. Hindi naman ako nagpunta dun. Dahil sa ibang school ko nga ipapasok si Bricks. Paano naman nangyari yan? Puntahan mo kaya bukas para malaman mo. Ano pa ba? Ganun na ang mangyayari. Para malaman ko rin bakit ganito at kung pwede pang ilipat si Bricks. Ayoko kasi talaga dun eh. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng mag-asawa na si Elizabeth ang may kagagawa nun. Hanggang sa kinabukasan, nung pumunta sa pagtitipon sa paaralan si Jenna Marie, doon niya nalaman kung ano ang nangyari. Ang lola ng anak ang may kagagawa nun. Nagbigay na rin ng down payment si Elizabeth para sa slot ng apo. Inis na inis si Jenna Marie pero hindi na siya makatanggi dahil sayang ang pera. Hindi na mababawi. Tapos naayos na rin ang schedule ng mga bata. May mga kasama rin siya na kilala nila. Kung aatras pa siya, baka maging simula lang yon ng usap-usapan sa kanilang lugar na ayaw niyang mangyari. Nang kinagabihan, doon nag-usap-usap ang tatlo.
Pigil na pigil si Jenna Marie sa kanyang emosyon. Ayaw niyang magalit. Syempre, inaalala ko lang ang slot ng apo ko. Alam nyo namang marami rin ang gustong mag-aral sa Montessori, hindi ba? Buti nga na-enroll ko na. Ma, nandito ka naman po nung pinag-uusapan namin ito, di ba? Alam niyo naman po kung gaano kamahal dun. 55K ang tuition nila. Ang bigat masyado nun para sa nursery. Iisa lang ang nagtatrabaho sa bahay. Ang dami pang ibang binabayaran tapos ganyan kamahal. Hindi pa yan. Malamang may iba pang activities na nakakabutas ng bulsa. Naapektuhan nito yung budget namin sa kayong ibang mga nakaplano. Kaya niyo naman na yun? 45K na lang yun kasi nga nagbigay na ako ng 10K na down. Pero yung 10K na yun, bayaran niyo na lang ako kahit 2 gives. Inutang ko lang kasi yun. Yun na nga po, Ma. Inutang nyo lang. Alam niyo naman po na ayaw namin ang nangungutang eh. Ang laki po nung tuition oh. Sana po kumonsulta muna kayo sa amin. Alam niyo naman po na may pinag-iipunan din kami, di ba? Hindi naman pwedeng biglayin namin maglabas ng malaking pera para dito. Bakit ba ang iinit ng mga ulo nyo? Ginagawa ko lang naman to para sa apo ko. Hindi ba? Kung makikita ng mga tao na sa Montessori siya nag-aaral, di kaiinggitan siya. Makakatulong din naman sa inyo tong ginawa ko. Hindi po kayo nakatulong, Ma. Pala-desisyon kasi kayo eh. Sa susunod po, kumonsulta muna kayo sa amin. Kami ang mga magulang ni Bricks. Kami lang ang pwedeng magdesisyon sa kanya. Kung may gusto kayo, ipaalam niyo sa amin. Kapag pumayag kami, ibig sabihin pwede. Kung hindi, ibig sabihin hindi po pwede. Huwag niyo kaming pangunahan. Ginagalang kong pagiging lola niyo. Pero sana galangin niyo rin po ang pagiging magulang namin. Oo, sige na. Sorry na. Pasensya na kayo. Kung iniisip ko lang ang kalagayan ng apo ko, hindi ko naman alam na masama na pala yun para sa inyo. Ganon kasi ang gusto ko para kay Bricks. Yun ang pangarap ko noon kay Robin eh. Kaya akala ko, pwede rin na ganon ang pwedeng gawin para sa apo ko ngayon. Ako, pasensya na kayo sa akin. Ma, wag na lang sanang mauulit yung ganito. Kasi may budget din talaga kaming sinusunod eh. Hindi pwede na kapag gusto nyo, yun ang mangyayari. Tama pong sinabi ng asawa ko, pwede nyong gabayan si Bricks. Pero wag naman yung masasagasaan pati pagiging magulang namin. Oo, hindi ko na lang uulitin. Pagpasensyahan na ninyo ako ha. Sana nga po ma. Kasi ilang beses na po natin to napag-usapan, di ba? Ilang beses nyo na rin pong sinabi na hindi nyo na uulitin. Ma, nakikiusap naman po ako sa inyo. Opo, gets ko kayo na gusto nyong alagaan ang apo nyo. Gusto nyong maranasan niya yung di ko naranasan. Pero sana, naiintindihan nyo rin ang pagiging magulang namin. First time lang po namin eh. Sana naman ipadaman nyo rin sa amin na mas mahalaga ang desisyon namin para sa anak namin. Hindi ka naman namin pinipigilan sa mga gusto mo. Pero sana kapag desisyon na para sa aming mag-asawa, huwag nyo na pong panghimasukan. Gusto rin namin ng magandang buhay para sa anak namin. Ang sa akin lang naman, gusto kong gabayan din kayo. Paano? Mali-mali naman kayo magdesisyon. Kawawa yung apo ko sa inyo. Iniisip nyo lang kasi minsan yung sarili nyo eh. Parang akong boses ng apo ko habang hindi niya pa nasasabi kung ano yung gusto niya. Tinuturuan ko lang din naman kayo dahil ako, ilang anak nang naalagaan ko. Sinabi na nga po namin, pwede nyo kaming gabayan pero wag nyo kaming pangunahan. Wag po kayong magdesisyon kung hindi naman hinihiling sa inyo na kayo ang magdesisyon. Ano pa pong saysay na nandito kami kung susundin na lang lahat ng desisyon ninyo? Hindi nyo po pwedeng sabihing mali ang desisyon namin dahil lang sa ibang desisyon ang gusto ninyo. Iba-iba ang pamamaraan ng magulang, iba-iba ang pamamaraan ng ina. Kung iba kayo noon sa mga anak nyo, iba rin ako bilang ina sa anak ko. Sana po, yun ang respetuhin ninyo. Hindi dahil nauna kayong maging magulang, ibig sabihin, wala na rin kami karapatang matuto bilang magulang. Hayaan niyo po kami magdesisyon dahil pamilya po namin to, pananagutan namin to. Sige. Sa susunod ipaaalam ko na sa inyo. Nangihinayang kasi ako eh. Maganda ang pagtuturo doon. Sayang kasi ang talino ng apo ko kung sa basta-bastang eskwelahan niya lang siya ipapasok. Maaga pa naman naglakad yan. Ibig sabihin yan matalino. Para lang naman sa akin eh. Ibigay na ang best lalo na at nag-iisang anak pa lang naman siya. Hayaan na lang natin, love.
Ano pa ba? Malamang hahayaan na lang natin. Nandyan na eh. Sayang na yung pera kung hindi na natin makukuha. Sa susunod na lang sana makinig naman sa atin, di ba? Anak natin yan. Tayo dapat ang masusunod, hindi ibang tao. Kahit lola pa niya yan. Dapat nasa atin lagi ang karapatan. Inis na umalis si Jenna Marie sa harapan ng dalawa. Ilang araw pa ang lumipas. Madalas na pinapangunahan pa rin ni Elizabeth ang pagpapalaki ng mag-asawa sa anak nila. Nagiging dahilan din yun ng pag-aaway ng mag-asawa dahil hindi na nga makatiis si Jenna Marie. Isang beses pa, naghanda ng prutas na baon si Jenna Marie. Noong araw din na yon, may importante siyang lakad kaya pinakisuyo na muna niya kay Elizabeth ang pagbabantay kay Briggs. Kung hindi lang yon importante, hindi naman niya hahayaan na ang lola ni Briggs ang magbabantay dahil kilala niya ito. Kung ano-ano na naman ang ikukonsinti sa bata. Nang kinahapunan, napansin ni Jenna Marie na hindi nakain ang pinabaon niya. Ma, anong kinain ni Briggs? Bakit hindi po nabawasan tong baon niya? Walang nagalaw. Binigyan ko siya ng fishball. Yun ang mas gusto niya. Tuwang-tuwa nga. Ang dami niyang nakain eh. Nagsawa na ata siya dyan sa mga prutas na baon niya. Para maiba lang din naman. Di ba nga po, ang sabi ko may baon siya. Hindi pwede na ganyan ang kinakain niya. Kailangan pa rin yung masusustansya. Minsan lang naman. Saka, naisip kong pagbigyan na lang din ng bata. Masarap din naman talaga yun. Huwag na lang paghigpitan ng pagkain. Hindi po ako naghihigpit ng pagkain. Ang inaano ko po, yung masustansya naman ang ipakain sa bata. Kahapon puro chichirya binigay niyo sa kanya, ang aalat pa ng mga yon. Tapos nag-coke pa siya. Pwede yan kung talagang minsan lang. Pero ayokong sinasana yung bata sa hindi healthy na pagkain. Sige. Bukas, hindi ko na lang siya bibilhan nun. Hayaan mo na. Minsan ko lang naman siya pinakain nun. Inisip ko na para hindi maging masela ng bata. Lalo na yun din ang paboritong kainin ng papa niya noong bata pa to. Hindi na talaga, Ma. Dahil ako na magbabantay sa kanya. Hindi pwede yung kung ano-anong pagkain ang binibigay ninyo sa bata. Sayang lang pinapainom kong vitamins kung hindi naman healthy ang kakainin niya. Huwag niyo rin pong bibigyan ng puro juice na lang o soft drinks. Kita niyo to, pati tubig hindi niya nagalaw. Maaga magkakasakit ang anak ko eh. Reward ko lang naman yun sa pagiging mabuting bata niya. Ang galing niya kasi sa school. Oo na, sige na, para hindi ka na magalit sa akin. Ayaw ko naman na sabihin mo pa to sa asawa mo tapos kayong dalawa ang mag-away. Hindi na lang sinabi ni Jenna Marie ang nangyari dahil ayaw niya rin na magalit ang asawa sa ina nito. Pero kahit na ilang beses nang nangako si Elizabeth na hindi na siya magiging paladesisyon, ganun pa rin ang ginagawa niya. Minsan, hindi na niya sinasabi sa mag-asawa. Minsan naman, kusa itong nahahalata. Isang gabi, habang silang pamilya lang ang magkakasama, napag-usapan nila ang tungkol sa kaarawan ng anak. Ganun na lang, tayo-tayo na lang lumabas. Ayain ko si na mama. Siguro kahit magpa-reserve na lang tayo, no? Friday yung birthday ni Briggs eh. Pwede na tayo magdala sa classroom nila. Ilan lang naman sila doon, nasa 7 lang. Hindi naman malakas kumain yung mga bata. Tapos kapag hapon na, out mo na rin sa work. Saka tayo mag-dinner sa labas. Magpa-reserve na lang ako. Bali tayong 3, tapos 3 rin sina Mama Elizabeth. Tapos sa bahay, 2 lang sina Mama. Ayun, wala naman dyan si Lucas eh. Mag-travel yun sa Macau. Okay na yan. Saka order tayo sa Jollibee para doon sa mga bata, tapos sa teacher ni na Briggs. Sige, gamitin mo yung perang sinend ko sa account mo. Mag-half day na lang din ako nun para masamahan ko kayo magdala ng pagkain sa classroom. Ako na lang mag-order ng pagkain ng mga bata. May sasakyan naman panghatid ko sa school eh. Ikaw na magsabi sa mama mo. Sabihin mo rin yung plano natin. Baka mamaya kung ano na naman ang desisyon na gawin niya eh. Ayoko ma-stress sa mismong birthday ng anak ko, no? Baka may sarili siyang plano tapos sa kanya nilang sasabihin kapag nandyan na. Ayoko rin magsayang ng pera. Ayan na naman tayo ha. Linawin mo maigi sa kanya. Isa-isahin mo. Baka hindi na naman niya maintindihan dahil nga sa katandaan niya. Ipaalala mo na nakabudget na to, nakaplano na. Tayo mismo nagdesisyon. Oo, ako nang kakausap bukas. Wala pa nga, stress ka na dyan.
Wala namang naging kibo si Elizabeth noong nalaman niya ang desisyon ng mag-asawa tungkol sa kaarawan ni Briggs. Ilang araw pa ang lumipas, maayos naman ang lahat. Hanggang sa nagkasakit si Jenna Marie. Masama ang pakiramdam niya noong araw na yon dahil naulanan siya. Kaya nakisuyo muna siya sa kanyang biyenan na kung pwedeng siya muna ang sumundo sa bata. Wala namang ibang naiisip na mangyayari si Jenna Marie dahil pinagsabihan niya ang biyenan na huwag nang dalhin kung saan-saan ang bata at huwag pakakainin ng pagkain sa labas dahil nga may nakahanda ng pagkain. Nang magkasama ang maglola, napadaan sila sa isang barbershop. Mahaba na pala ang buhok mo, Apo. Tara, pagupitan na muna natin yan para maayos ka rin sa birthday mo. Sinabi ko naman na sa mama mo na pagupitan ka na at tumatama na yung buhok mo sa mata mo. Hindi naman kasi nakikinig sa akin. Hindi naman pwedeng pahabain ang buhok mo dahil hindi ka naman babae. Ay, halika na. Hindi nagpaalam si Elizabeth sa mag-asawa tungkol sa pagpapagupit ng buhok sa bata. Ang malalapang desisyon niya ay pinakalbo niya ito. Mas natutuwa kasi siya dahil mas malinis daw tingnan ng bata kung kalbo ito. Nagulat na lang si Jenna Marie noong nakita niya ang itsura ng anak. Mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Ma naman, bakit naman ganyan? Talagang pinakalbo mo pa? Alam niyo naman na malapit ng birthday ni Briggs eh. Saka hindi nga namin pinapakalbo yan dahil nga iba yung hugis ng ulo niya. Aasarin lang yan eh. Ano ba naman yan? Ayan na naman sa panay desisyon eh. Eh hindi ba? Napansin ko kasi kanina na humahaba na ang buhok niya. Kaya ayun, nung nadaan kami sa barbershop ay naisipan kong pagupitan na lang siya. Ang sabi ko sa'yo nung nakaraan na pagupitan mo na siya, hindi mo naman ako sinunod. Dahil bukas pa siya gugupitan, ma. Tsaka hindi naman ganyan. Mas malinis ng tignan. Ang pogi kaya ni Briggs, oh. Tingnan mo, wala namang problema sa kanya. Hindi naman siya nag-angal. Eh wala talaga, ma. Malamang, bata pa yan eh. Anong alam niya sa ganyan? Eh hindi naman yan pwede sabihin na wag mo siyang ipakalbo, di ba? Ang ganda ng gupit na gusto ko para sa kanya dahil may theme nga yung birthday niya. Nakakainis naman. Sinabi na kasing wag makialam. Hindi naman kasi alam kung ano mga plano namin. Ay, pasensya ka na anak. Hindi ko naman alam na hindi niyo gusto na kalbo si Briggs. Hayaan niyo, hahaba pa rin naman yan. Mabilis lang ang tubo ng buhok ng bata. Eh, talagang natuwa lang din talaga ako kasi nga ang linis tingnan. O, ang aliwalas ng mukha niya. Eh malamang, wala naman na ako magagawa eh. Kahit na ayoko nandyan na yan, wala na siyang buhok. Talagang ahit na ahit pa. Eh kayo lang nagagandahan sa ganyan eh. Ibang gupit na buhok niya yung gusto ko. Akala nyo kasi nasa panahon nyo pa yan para maganda yung ganyang pagpapakalbo sa mga bata. Buong araw na masama ang timpla ni Jenna Marie. Nagsisisi siya na pinaubaya ang pagsundo sa anak. Inisip niya na sana siya na lang ang gumawa kahit na sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Sana ay hindi nangyari ang pagdidesisyon ng kanyang biyenan na ipakalbo ang bata. Maging si Robin ay nagulat sa itsura ng anak. Natawa pa nga siya na mas lalong kinainis ng kanyang asawa. Uy, love, galit ka pa ba? Sorry na kasi hindi ko naman alam na ma-offend ka eh. Paano ba namang hindi ako maiinis? Tingnan mo nga, kung ikaw pinagtatawanan mo sarili mong anak eh. Ayan pa lang yun oh. Baka sa susunod talaga niyan, lalo na sa birthday ni Briggs may gagawin na naman yung mama mo. Utang na loob naman, ipaalala mo sa kanyang desisyon para sa bata dapat alam natin. Naiinis na ako ha, lalong sumasakit ang ulo ko. Baka sa susunod niyan tignan mo kung ano-ano na namang desisyon niyan para kay Briggs. Bagong panganak pa lang ako, ang dami niya nang ginawa. Ay, kausapin mo talaga mama mo ha. Kung pwede kahit oras-oras mo siyang paalalahanan na huwag magdesisyon kung hindi naman kailangan. Hintayin na lang ulit nating humaba ang buhok ni Briggs para ipagupit natin na katulad ng buhok na gusto mo. Ako na lang ang magsasabi kay mama na huwag niya nang pagugupitan si Briggs. Magpaalam muna siya. Dapat naman talaga nagpapaalam siya, hindi yung ganyan siya. Dapat isipin niya na apo niya lang yan, may mga magulang yan. Nakakasawa na yung kailangang ipaalala sa kanya yung dapat alam niya.
Kahit na anong sabihin ng mag-asawa, palagi talagang nagdedesisyon si Elizabeth. Hindi na lang maaway ni Jenna Marie dahil minsan iniisip niya na sa sobrang tanda na ni Elizabeth, hindi na ito makaintindi. Pero minsan, hindi niya napipigilan ang sarili na patulan ito. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kaarawan ni Briggs. Pagpunta ni Jenna Marie sa silid-aralan, nagulat siya dahil ang daming mga bata. Nasa higit 30. Hindi niya inaasahan dahil ang alam niya ay kung ilan lang ang bilang ng mga kaklase ng anak. Nang kausapin nila ang guro, sinabi nito na si Elizabeth daw ang nagsabi sa kanya na lahat ng bata ay isama para sa kaarawan ni Briggs. Walang sinabi si Elizabeth sa kanila. Nagdesisyon ito nang hindi man lang sila inaabisuhan. Lalo na't ang dala lang nila ay bilang na pagkain. Dahil naroon naman na ang mga bata, hindi naman nila pwedeng paalisin. Kaya kahit na wala sa plano, nag-order sila ng bilang kung ilang bata ang nasa loob ng silid. Inis na inis si Jenna Marie pero hindi niya ipinapahalata dahil gusto niyang maging maayos matapos ang selebrasyon. Nang umuwi sila, doon na lang siya sumabog. Ma, sinabi na nga po namin sa inyo kung anong plano, di ba? 1 linggo bago ang birthday ni Briggs. Alam niyo na kung anong dapat gawin pero nagdesisyon pa rin kayo. Sumang-ayon na nga kayo sa amin Tapos ang sabi mo na hindi mo na yun pakikialaman. Pero ano po to? Ano tong ginawa niyo ngayon? Pati itong araw na to hindi pinalampas. Natuwa lang naman ako, anak. Kasi naisip ko na sa school mag-celebrate si Briggs. Akala ko okay lang nakasama yung ibang bata. Ang cute naman nila, di ba? Ang daming kasama ng apo ko. Saka mga bata naman yun. Hindi masama ang loob ko kung nagpakain ako ng mga bata. Ang ikinasasama ng loob ko, pinangungunahan ninyo ang desisyon namin. Sinisira niyo palagi yung plano namin. Hindi naman yan ang unang napag-usapan Panay kayo sabi na oo, naiintindihan ninyo. Pero hindi niyo naman iniintindi. Buti sana kung sinabi niyo ng mas maaga sa amin. Hindi sana nakakahiya na ang tagal naghintay ng mga bata para sa pagkain naka-o-order lang. Ang inaano ko lang naman, nak, para maging masaya ang birthday ni Briggs. Kita mo ba kanina? Ang saya niya, di ba? May magandang alaala siya. Tapos may magandang litrato pa. Natuwa nga rin yung mga magulang ng mga bata kasi ang saya rin ng mga anak nila. Parang bigay kasiyahan na lang din sa ibang mga bata. Ma, hindi naman yan ang punto rito. Opo, hindi naman kami nanghihinayang na naglabas kami ng pera para sa pagkain ng mga bata Ang problema rito, yung desisyon nyo na biglaan. Paano kung wala kaming na-order para sa mga pasobrang bisita? Kawawa naman yung mga bata na yun. Tapos alam nyo naman na lalabas tayo. Tayo lang mismo. Tapos nag-imbita ka ng iba mong kakilala. Alam mo naman po na reservation natin para sa pamilya lang natin yun Alam nyo naman na hindi kami sanay sa malaking handaan, di ba? Kung ganito lang din naman, sana naghandaan na lang tayo dito sa bahay. Family dinner yun, ma. Nagtanong kasi sila sa akin kaya ang akala ko pwede. Pasensya na kayo. Gusto ko lang naman sama-sama tayong lahat tapos maging masaya tayo. Yun naman ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng kaarawan, hindi ba? Puro na lang pasensya Wala nang ibang ginawa kundi humingi ng pasensya. Kahit na anong pakiusap, puro oo tapos gagawa pa rin ng desisyon. Nakakasawa na yung puro na lang ganito. Nakikisama na nga ng maayos, hindi pa rin maintindihan kung ano yung gusto namin. Nakapag-desisyon na nga kami, nagkaroon pa ng ibang desisyon, nakakainis. Padabog na pumasok si Jenna Marie sa loob ng kanilang kwarto. Habang si Elizabeth at ang anak ay naiwan sa sala. Ramdam ni Robin na galit na talaga ang kanyang asawa. Hindi lang nito mailabas ng maayos dahil baka lalo lang makasakit ang mga salitang sasabihin niya. Kaya si Robin na lang muna ang kakausap sa ina. Nagalit na naman sa akin ang asawa mo, anak. Akala ko kasi okay lang yung ganun. Alam mo naman, ako kasi ang gusto ko magkaroon ng magandang alaala ang apo ko. Sino ba namang bata ang hindi gugustuhin na maghanda sa school, hindi ba? Naalala ko nga nun yun ang pangarap mo, di ba?
Kaya ngayon, yun na rin ang pinaparanas ko sa anak mo. Hindi ko naman alam na ayaw pala ng asawa mo ng ganun. Opo ma, alam ko naman po. Naiintindihan din po ni Jenna kung ano yung gusto niyong iparating para po sa apo niyo kaya ginagawa niyo to. Pero ma, ito pong bagay na ganito, dapat po pinagdedesisyonan ng maayos at dapat alam din namin. Totoo naman na hindi kami galit na nagpakain kami ng mga bata kasi mga bata naman yun eh. Saka nakita naman namin na masaya sila. Ang sinasabi ng asawa ko, yung biglaan yung desisyon na parang wala kaming karapatan. Hindi naman kasi pwedeng tumanggi kami. Mas nakakahiya naman kung pauuwi namin yung mga bata na excited, di ba? Kasi paano kung bigla ka nga namang nagdesisyon tapos paano kung kulang yung pera namin? Magkakaroon kami ng problema kung paano namin mapapakain yung mga bata. Sana maintindihan nyo rin po yung palagi kong sinasabi. Hindi naman kayo pinipigilan na magdesisyon eh. Pero sana wag yung desisyon na matatabunan at mababaliwala yung desisyon naming mag-asawa. Lalo na kung tungkol yun sa pamilya namin. Nag-aalala lang kasi ako. Dahil hindi nyo pa naman talaga nasubukan maging magulang. Ngayon pa lang, wala pa kayong alam. Saka gusto ko rin naman na gumaan ang buhay ninyo sa pag-aalaga sa bata. Wala naman akong intensyon na masama para sa apo ko. At para na rin sa inyo. Kung para sa amin ma, hayaan mo kami malaman kung ano yung kailangan naming malaman. Nagpapasalamat ako na nandiyan kayo at gumagabay. Pero sana hanggang sa paggabay na lang. Kasi sa ginagawa nyo ma, imbis na gumaan yung buhay namin, lalo lang pong bumibigat. Kasi iniisip pa namin kung paano re-resolbahin yung desisyon nyo na malayo sa plano namin Kasi kaming mag-asawa may pinag-uusapan kami na para sa amin lang dalawa. Kung magugulo yun dahil sa mali-mali niyong desisyon, kami yung mahihirapan. Kailangan naman namin mag-adjust. Kaya utang na loob naman para sa ikatatahimik nating lahat. Hayaan mo naman kami magdesisyon. Galangin niyo naman kung ano yung gusto namin para sa pamilya namin. Iba man to sa desisyong naiisip mo, wag mo kaming kontrahin. Dahil hindi kami natututo kung laging ikaw ang gagawa para sa amin Hindi mawari kung nagdamdam si Elizabeth sa sinabi ng kanyang anak. Dahil halos 3 araw siyang hindi nagpunta sa bahay nila. Hindi niya dinadalaw kahit ang apo niya. Mukhang maayos naman ang lahat dahil nagkakaroon ng maayos na pagdidesisyon ng mag-asawa, lalo na sa pagdidisiplina nila sa kanilang anak. Hanggang sa isang araw, habang naglalaro sa sala si Brix at nagluluto naman sa kusina si Jenna Marie, dumating si Elizabeth. May bitbit itong maraming Crayola. Apo, dali, tingnan mo to. Oh, bago yan. Oh, ang dami, di ba? Sa'yo yan lahat. Gamitin mo yan, ha? Meron din akong bagong biling sapatos para sa'yo. Oh, sukatin mo nga, dali. Ayun, kasya pa kahit paano. Oh, eto, may candy rin akong bitbit para sa'yo. Alam ko, miss mo na to. Habang nawiwili ang matanda sa kanyang apo, saka naman nagtungo ng sala si Jenna Marie. Napasimangot siya matapos na makitang may kinakain na naman ang kanyang anak. Huwag mo muna pakainin yan, ma. Paluto na yung pagkain. Baka hindi na naman kumain yan. Alam niyo naman yung batang yan, nagiging maarte kapag nandyan kayo. Kaunti lang naman to. Hayaan mo na siya. Saka ang dami naman po niyang crayons. Meron pa siyang ginagamit Kahit po sana sa kanya lang ibinigay kapag ubos na. Nasasanay po siya nagpapalit ng gamit kahit pwede pa sana magamit yung luma. Hayaan niyo na. Bata naman to. Tsaka nag-iisang anak niyo lang naman siya. Kung saan masaya ang bata, ibigay niyo na. Minsan lang yan maging bata. Tingnan mo, mabilis talaga ang panahon. Makikita mo na lang na malaki na ang anak mo. Kaya ang payo ko sa'yo, ibigay mo ng lahat ng hiling niya ngayon pa lang. Hindi naman po yun, ma. Ang tinuturo ko namin kay Brix, huwag maging maluho. Kahit na kaya namin ibigay yung gusto niya, gusto rin naming malaman niyang hindi lahat pwedeng ibigay kaagad. Kaya nga po ayaw naming maging spoiled yan Kaso ayan naman po kayo. Sa halip na turuan niyo yung bata na maging matipid at magpahalaga sa mga gamit, pinapakita niyo na ganun lang kadali magbibili ng kung ano-ano kahit na meron pa naman siya.
Ayaw naming masanay yan. Baka sa susunod yan kahit na hindi naman niya kailangan magpapabili siya. Hindi pinakinggan ng matanda ang kanyang manugang. Inabala rin ito ang pinapagawa ni Jenna Marie. Dahil doon, balik na naman sila sa magulong usapan. Balik na naman si Elizabeth sa mga desisyon niyang hindi muna tinatanong ang mag-asawa. Maliit na bagay lang yun, pero malaki ang epekto sa pagdidisiplina nila sa bata. Parang lumalabas na sa tuwing tuturuan nila si Briggs, kontra naman ang lola. Kapag gustong ipagawa ni Jenna Marie, ayaw ni Elizabeth. Kapag naman ayaw ni Jenna Marie, siya namang gusto ng biyenan. Dahil doon, naging medyo salbahe ang bata. Dahil alam niyang may lola siyang sasalo sa kanya. Ligpitin mo na yung mga laruan mo tapos pumunta ka na ng kusina. Maghugas ka ng kamay para makakain na tayo, ha? Paalis pa lang siya noong pumasok ang kanyang biyenan. Imbis na si Briggs ang magligpit, si Elizabeth ang gumawa. Siya ang pumulot ng mga nakakalat na laruan, kaya walang ibang ginawa ang bata kundi ang umupo habang kinakain ang pasalubong ng lola. Ma, si Briggs ang inuutusan ko. Dapat matuto siyang magligpit ng kalat niya. Huwag po kayong magligpit niyan dahil siya naman na nagkalat niyan. Laruan niya yung mga yan. Ano ka ba naman, nak? Ang bata pa nitong anak mo, oh. Yun na nga po, May. Hanggang bata pa siya, dapat alam na niya ang responsibilidad niya. Hindi pwedeng palagi siyang ibe-baby. Huwag niyo po siyang tulungan dyan. Hayaan niyo siya kumilos. Parte po yan ng pagpapalaki ko sa kanya na hindi pwedeng aasa siya palagi sa ibang tao. Hayaan mo. Ilang taon pa lang naman yan. Matututunan niya rin naman yan kapag laki niya. Huwag mo na lang siyang pilitin kapag ganyang edad. Ang alam lang nila maglaro. Tsaka na yung mga responsibilidad kapag nakakaintindi niya talaga siya. Darating din naman ang araw na yan. 4 years old na yan, ma. Dapat maintindihan na niya yung mga basic lang na gawain. Hindi pwedeng lagi siyang sinusundan. Masasanay yan eh. Sa susunod, ma, kapag may sinabi ako sa anak ko, hayaan niyo lang ha. Kasi paraan ko yun para turuan siya. Ang sa akin lang, naaawa naman ako sa bata. 4 years old tuturuan mo maglinis? Eh di ba dapat naglalaro lang yan? Hayaan mo na lang muna siguro na mag-enjoy. Pinsan lang yan magiging bata, anak. Huwag mo madaliin ang responsibilidad. Hinahayaan ko naman po siya maglaro. Ang sinasabi ko po, yung responsibilidad niya rin. Kailangan bata pa lang alam na niya. Kapag kinalat niya, dapat ligpitin na niya. Kaya nagiging salbahe yan eh. Ayokong iparinig itong mga ganitong usapan dahil ayokong makaapekto sa bata. Naguguluhan yung anak ko. Kung ano kasing gusto ko, siyang bawal nyo. Dapat pinaiintindi mo rin sa bata itong ginawa ko. Kagaganyan ninyo sa kanya. Ako mahihirapan magdisiplina dyan. Kahit na ano namang sabihin ni Jenna Marie, hindi pa rin naman makikinig ang kanyang biyenan. Ang hindi niya maintindihan, bakit ganon si Elizabeth? Samantalang ang mga magulang naman niya ay hindi sila pinakikialaman sa pagpapalaki sa anak nila. Hinahayaan sila. Kung kailangan nila ng gabay, saka lang sila magbibigay ng gabay. Pero hindi sila basta nagdedesisyon, lalo na kung hindi naman hinihingi sa kanila. Ang gusto kasi ng mga magulang ni Jenna Marie, matuto sila maging maayos na magulang para sa susunod nilang anak. Yun ang hindi maintindihan ni Elizabeth. Ilang linggo pa ang nakalipas habang nasa pagtitipon si Jenna Marie. Nalaman niya na nakaregister ang anak niya para sa palaro. Po? Bakit naman sasali ang anak ko? Ang gusto kong salihan niya sa arts dahil yun yung nakikita kong kaya at hilig niya. Sinabi na lang sa kanya na noong nakaraan pa namimilit sa kanya ang lola ni Briggs. Nagbayad na nga raw agad ito. Dahil sa inis ni Jenna Marie, binawi niya ang sinalihan ng anak. Hindi pwedeng manalo na naman ang pagdedesisyon ni Elizabeth. Dahil kapag pinagbigyan niya to, alam na niya kung ano na naman ang gagawin nito sa susunod. Malamang ay kusa na naman itong magdedesisyon. Nang makauwi sila, doon niya muling kinumpronta ang biyenan. Bakit ba mas magaling pa po kayo? Mas kilala ko po ang anak ko dahil anak ko yan. Alam ko kung ano ang hilig niya. Huwag niyong ipilit na isali sa hindi niya gusto ang bata. Opo, nandun na tayo sa lola kayo. Pero lola lang po kayo.
Ako pa rin ang ina. Sa akin lumabas ang bata kaya mas alam ko kung ano ang gusto niya. Huwag ninyong lituhin ang anak ko. Ito po ang mahirap eh. Nagdedesisyon kayo tapos yung anak ko nalilito kung dapat ba niyang sundin ang lola o nanay niya. Hindi, kasi syempre naisip ko lang na yung papa niya kasi noon. Ganyan yung gusto. Sumasali nga yun ng marathon, di ba? Tapos aktibo pa yun sa mga palaro. Bilang anak na lalaki, naisip ko na siya ang susunod sa yapak ng papa niya. Masasanay rin naman siya doon, tapos magugustuhan niya. Hindi po ako papayag na pati buhay at desisyon ng anak ko mamamanduhan ninyo. Hindi porket gusto ninyo, yun na lang ang susundin. Sana alam po ninyo yan, ma. Si Robin, atleta siya, pero hindi niya pinilit ang anak namin na gawin yon. Lalo na kung kita naman na sa ibang hilig niya. Sige po, sabihin na natin na makakatulong din yun kay Bricks. Pero huwag ninyong pangunahan. Huwag kayong magdesisyon na paglaki ng anak ko sasali siya dyan sa mga naiisip ninyong kompetisyon. Ayoko ng pressure para sa kanya. Gusto kong piliin niya kung ano yung tingin niyang kaya niya at gusto niya. Hindi yung gusto ng ibang tao para sa kanya. Ako po ang ina ni Bricks. Ako lang ang may karapatan na magdesisyon para sa kinabukasan niya. Naisip ko lang naman yun. Na baka nga gusto niya sumunod sa yapak ng papa niya. Dahil kung sakali man, magagamit niya rin naman yun. Tinulungan lang naman kita. Ako kasi, yun ang nakikita ko para kay Bricks. Yung sasali ba siya sa Olympics, ganun. Malay mo, siya ang makapag-uwi ng gold para sa Pilipinas. O di magiging sikat siya. Matutupad yung pangarap ko para sa papa niya. Yan mismo yun, ma. Pinagdedesisyon ninyo ang buhay ng anak ko Kahit na wala pang naman dyan. Kung yan ang pangarap niya, malalaman ko naman yun. Pero kung hindi ko rin ipipilit sa kanya. Susuportahan ko siya sa kung ano man yung gusto niyang gawin. Hindi niya pangarap ang pangarap niyo, ma. Sana po ngayon maintindihan niyo na magkaiba tayo ng pamamaraan kung paano maging ina. Kung paano magpalaki ng anak. Sana po, wag ninyong pakialaman ang sa akin. Tapos na kayong maging ina. Hindi ako papayag na maging paladesisyon ka pa sa buhay ng anak ko dahil lang sa lola ka niya. Pasensya na po kayo ha kung bastos ako pero nakakabastos din naman ang ginagawa ninyo. Matapos nun, sinabi rin ni Jenna Marie ang naging alitan nila ng biyenan sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya lahat at halata sa kanyang muka na hindi na talaga siya masaya sa mga desisyong ginagawa ni Elizabeth. Pero kahit naman anong reklamo niya, wala namang nagbabago. Mas pinipilit pa rin ng matanda kung ano ang sa tingin niya ay tama. Sa susunod niyan, tingnan mo, siya na rin magdedesisyon niyan kung saan mag-aaral si Bricks, kung anong kurso ang kukunin niya at kung ano-ano pa. Sige, bukas kakausapin ko si mama. Para saan pa? Sa ilang beses naman na natin kinausap yan, di ba? Ano, may napala ba tayo? Wala naman, di ba? Kung ayaw niya magbago, wala nga magagawa kahit araw-arawin pang kausapin yan. Magdedesisyon pa rin yan base sa gusto niya. Naiinis lang ako. Gusto niya siya yung maging nanay ni Bricks Ano ako rito? Paanakan lang? Nung nakaraan, tinuturuan ko si Bricks na sumunod sa rules. May usapan kami at patakaran. Tapos yung mama mo naman, ayun, walang ibang ginawa kundi turuan yung anak ko na mag-break ng rules. Ganyan na kasi noon si mama. Pero mas malala siya ngayon sa apo niya. Yun na nga. Alam na nga natin na ganyan siya. Di ba? Siya rin nagdesisyon sa kasal natin. Hindi na lang ako kumibo dahil ayoko ng stress. Pati nga date ng kasal natin siya nagdesisyon Tapos pati design. Tapos yung mga bisita. Hindi naman ganun una natin plano pero nasira dahil sa pagiging paladesisyon niya. Akala ko doon na matatapos. Pati ba naman nung binyag at first birthday ni Bricks, siya pa rin nagdesisyon. Siya lang naging masaya nun Paano? Kasama niya mga kumare niya. Sana kasi hindi na lang tayo nagpatayo ng bahay na malapit sa kanya Hindi nga tayo nakatira sa iisang bahay. Nakaka-stress naman siya. Buti pa yung papa mo hindi nakikialam Kaya siguro lumayo ng bahay ang kapatid mo. Dahil kilala nila kung paano maging paladesisyon yung mama mo. Na-stress ka na naman. Sayang skincare mo, love. Siguro kaya ganyan lang si mama kasi nga nawiwili siya sa apo niya. Alam mo na, tumatanda na Paano, lahat na kasi kami mga malalaki na, di ba? Namimiss niya lang yung may mga bata. Pero lagi ko naman siyang pinagsasabihan Umasa na lang tayo na isang araw ma-realize niyang mali ang ginagawa niyang pagiging paladesisyon. Hindi pa rin kumbinsido si Jenna Marie sa naging usapan nilang mag-asawa. Alam niyang uulit at uulit lang ang biyenan.
hanggang sa biglang may ideya na pumasok sa kanyang utak. Naisipan niya lang na baka yun ang makakatulong sa kanya. Alam niyang masama, pero baka sa tulong ng itim na kapangyarihan, matigil ang pagdedesisyon ni Elizabeth nang wala sa oras. Noong una, umatras pa si Jenna Marie dahil nakokonsensya siya sa balak niyang gawin. Sinubukan niya ulit intindihin ang biyenan, pero naulit na naman ang pagiging paladesisyon nito, kaya itinuloy na niya ang kanyang plano. Wala naman siyang balak na saktan si Elizabeth, pero gusto niya lang ipakita sa biyenan ang mga mali niyang ginagawa at malaking epekto ng pakikialam niya sa pamilya ng mga anak niya. Mabilis lang din yung umepekto dahil pag-uwi ni Jenna Marie, naabutan niya ang kanyang biyenan na masama ang pakiramdam. Nilalagnat daw ito, pero hindi naman siya mainit. Pero ang pakiramdam niya, mataas ang kanyang lagnat at nakakaramdam ng hilo. Inilihim din ni Jenna Marie ang kanyang ginawa, lalo pat ina ng asawa ang pinakulam niya. Nang kinagabihan na yon, napag-usapan nilang mag-asawa ang nangyayari kay Elizabeth. Alam mo naman yun si Mama, hindi naman yun nagpapadala sa ospital, di ba? Ganyan lang ang gusto niya kapag may sakit siya, yung nasa bahay lang siya nagpapahinga. Kahit nga tayo o si Bricks kapag nagkakasakit ayaw niyang dalhin sa ospital. Ewan ko ba kung bakit yung mga matatanda walang tiwala sa mga doktor? Ang sabi niya kasi lalo lang daw dadagdagan ng mga doktor ang sakit na isang tao. Ewan ko nga rin ba, pero may ginagawa kasi siyang sarili niyang pamamaraan para gumaling siya eh. Ang sabi niya baka raw napasma lang siya kasi nung nakaraan pawis na pawis siya tapos naulanan siya. Pero ang sabi nga namin magpa-check up na siya. Kami naman na magbabayad eh. Alam mo naman si Mama. Kapag sinabi niya na ayaw niya talaga. Pero sana nga, gumaling na siya. Nakukonsensya na si Jenna Marie sa nangyayari sa kanyang biyenan. Ilang beses pa ngang sumagi sa kanyang isipan na pagalingin na ito. Pero pansin niyang hindi naman kasi ito nagbabago. Patuloy pa ring nagdedesisyon sa buhay nila kahit na may sakit ito. Hanggang sa isang araw, dulot na rin ng katandaan, hindi na gaanong makatayo at makakilos si Elizabeth. Ma, ito po yung pinamili naming grocery ni Robin para sa inyo. Mamaya po magluluto ako ng pagkain nyo. Hindi, anak. Sige, ayos lang ako. Ang intindihin mo ang anak mo. Hindi naman po pwedeng hayaan kayo. Kasi hindi po rin naman kayo maaalagaan ni Papa. Matanda na rin siya eh. Tapos yung bunso niya madalas na nasa school. Okay lang po kasi yung lulutuin ko naman masustansya yon. Kaya pwede po sa inyo. Kumusta na pala ang apo ko? Miss na miss ko na si Bricks. Ang pogi kong apo. Maayos naman po siya, Ma. Bali matalinong bata pa rin naman na pasawahi. Mamaya po, papuntahin ko rito. Wala silang pasok bukas eh. Tapos sakto, Sabado at Linggo. Pwede naman pong dito na muna siya. Huwag na muna. At baka mahawa lang siya ng sakit sa akin. Hindi naman po yan nakakahawa. Punta kami rito mamayang gabi ha. Dito na lang kami maghahapunan. Hindi naman maikakaila ang awang nararamdaman ni Jenna Marie sa kanyang biyenan sa kabila ng mga naging awayan nila. Aaminin niyang mabuti naman ito, sadyang may aral lang siyang nais na malaman ni Elizabeth. Ilang araw pa ang lumipas, biglang nagkasakit si Bricks. Mataas ang lagnat niya, namimilipit sa sakit ng tiyan, nanlalamig ang buong katawan at mga hindi mawaring sakit. Dinala nila sa ospital ang bata. Halos 3 araw siyang namalagi sa ospital dahil na rin sa kanyang panghihina. Hindi na alam ng mag-asawa kung ano ang kanilang gagawin. Naiiyak na nga lang si Jenna Marie, lalo na't mukhang malala ang nangyayari sa anak. Hindi kasi bumababa ang lagnat nito kahit na nasa ospital na. Ayaw niya ring magpaturok ng kung ano-anong gamot, lalo na't bata pa si Bricks. Kaya nagdesisyon sila na iuwi na muna ang anak. Hindi ko na alam kung ano pang pwede natin gawin, love. Ang init pa rin ni Bricks. Ayoko naman kasi na kung ano-ano yung tinuturok sa kanya eh. Naaawa ako. Tapos may nababasa pa akong kung ano-ano sa social media. Dagdag sa stress ko. Huwag ka na masyado mag-alala. Gagaling din si Bricks.
Basta ngayon, pagtuunan mo muna siya ng pansin, ha? Ang sakit na ng ulo ko kakaisip eh. Sana naman gumaling na si Bricks. Natatakot talaga akong baka lumala ang kalagayan niya eh. Talagang hindi ko kakayanan kapag may masamang nangyari sa anak natin. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbago. Madalas na nakahiga lang si Bricks. Para siyang lantang gulay. Madalas na malamig ang pawis. Umiiyak din ang bata kahit na 10 oras ng gabi, lalo na kapag sumakit ang kanyang ulo. Isang hapon, habang nasa kusina si Jenna Marie, kinuha ni Elizabeth ang kanyang apo. Hinang-hina silang dalawa, pero dinala ng matanda si Bricks sa kanilang bahay. Doon siya gumawa ng sarili niyang paraan para gamutin ang bata. Hindi na muna niya ipinaalam sa ina nito dahil alam niyang tututol lang si Jenna Marie. Ipinasok niya ang apo sa loob ng kwarto niya kung saan siya naghanda ng mga gamit para sa pagsusuob nito. Halos 1 oras silang dalawa lang ang nasa loob. Nasa labas na rin ng kwarto si Jenna Marie at kanina pa siya tawag ng tawag, pero ang sabi lang ni Elizabeth na bawal pa magbukas ng kwarto at baka mapasukan ng hangin at malamigan si Bricks. Nang maging maayos na ang lahat, sakalang binuksan ni Elizabeth ang pinto. Nakabihis na rin ng bagong damit ang apo dahil kanina pa siya basa ng pawis dahil sa ginawa nilang suob. Ma naman, alam niyo na nga na may sakit si Bricks, kinuha niyo pa. Nangihina na nga yung bata eh. Ano niyo naman po ba itong desisyon niyo na to? Mapapahamak lang kayong dalawa eh. Napasma kasi ata itong anak mo. Sinuob ko na siya. Huwag muna sa electric fan o sa aircon ha. Baka mapasukan ng lamig. Maligamgam na tubig din ang ipainom mo sa kanya. Tapos tuwing umaga, maglaga ka ng luya. Sa susunod kasi, ang sabi ko sa iyo, kapag pinawisan ang bata o pagod na pagod, huwag mo munang paliliguin. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Bukas ulit, isuob mo si Bricks. Dapat doon sa loob ng kwarto na walang hangin pumapasok. Ha? Makinig ka sa akin. Hindi ito basta pagdedesisyon ko lang dahil makakatulong ito sa apo ko para gumaling siya. Hindi na nakaapila pa si Jenna Marie. Hindi siya naniniwala sa pasma o sa mga suob dahil hindi naman niya yun ginawa noon. Pero pinagbigyan na lang niya ang sinabi ng kanyang biyenan. Hanggang sa napansin niyang gumaganda na ang kalagayan ni Bricks. Doon na rin niya napagtanto na tama ang ginawa ni Elizabeth. Sadyang hindi lang siya naniwala kaagad. Doon na rin pumasok ang pagtatanto niya sa mga naitulong sa kanya ng biyenan. Doon na siya mas lalong nalinawan. Pinuntahan niya si Elizabeth na hinang-hina sa loob ng kwarto nito. Naging mas lalong mahina ito, lalo na noong pinwersa niya ang sarili na tumayo at magbuhat para lang magamot si Bricks. Para bang naghihintay na lang ng kamatayan ang matanda. Ma, sorry ma. Oh, ano ka ba naman anak? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? At eka, kumusta na ba ang kalagayan ng apo ko? Maayos na po siya. Salamat po sa ginawa niyo. Ma, sorry po talaga. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang talaga ako ng galit ko. Naiinis po kasi talaga ako sa inyo kapag nagdedesisyon kayo para sa pamilya namin eh. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Dahil tama nga kayong mag-asawa. Hindi ko dapat pinagdedesisyonan kung ano ang dapat na desisyon ninyong mag-asawa. Sa kagustuhan ko kasing tulungan kayong magpalaki ng apo ko, nawala na rin kayo ng karapatan na matuto. Dapat bilang lola, naging gabay nga lang ako. Lalapit at magdedesisyon ako kapag alam ko na mali kayo. Oo, humihingi kayo ng tulong. Pero hindi yung ako mismo ang agad na nagdedesisyon dahil sa yun lang ang gusto ko. Sorry talaga ma. Hindi ko rin po yun nakita na gusto niyo lang din na maging maayos mapalaki si Bricks.
Sa totoo lang, kaya ganun ako. Kasi ito na lang yung pagkakataon ko na magpalaki ng batang version ng anak ko. Sa kagustuhan ko na maranasan niya ang mas magandang pag-aalaga na dapat nagawa ko noon sa anak ko. Nagkamali ako dahil inagawan kita ng pagkakataon na maging ina. Nakalimutan ko nga na parehas tayong naging ina. Pero ito ang panahon mo para sa anak mo. Dahil yung akin, tapos na yung panahon ko para sa anak ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ba ang buhay ko. Basta, tandaan mo, lahat ng mga bilin ko sa'yo, ha? Hindi yan kuro-kuro ng mga matatanda. Dahil magiging gabay mo yon para maging isa ka ring mabuting ina. Naiyak ng tuluyan si Jenna Marie. Nagsisisi na siya sa paglapit niya sa itim na kapangyarihan. Kaya para maging maayos na ulit ang lagay ng kanyang biyenan, pinatanggal niya ang kulam na ipinataw niya rito. Halos 1 linggo rin ang inabot bago naging maayos ang kalagayan ni Elizabeth at nananatiling lihim ang ginawa ni Jenna Marie. Ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon kapag may nakaalam ng kanyang ginawa. Ilang linggo pa, tuluyang naging maayos na si Elizabeth. Nakakatayo na ulit siya at nakakakilos. Pero base sa nakikita ni Jenna Marie, malaki na ang pinagbago nito. Hinahayaan na niya ang mag-asawa na magdesisyon para sa anak nila. Hindi na siya nakikialam. Hindi siya nagbibigay ng opinyon kung hindi naman hinihingi. Dahil ang sabi niya ay may tiwala na siya sa desisyon ng mag-asawa, lalo't para naman yon sa kanilang pamilya. Isang araw, humingi ng tulong si Jenna Marie sa kanyang biyenan na magluto ng merienda para kay Briggs. Paraan na rin yun ni Jenna Marie para muling maging maayos ang kanilang samahan. O ano bang gusto mo? Yung matamis ba masyado? Ang mga bata kasi, hilig nila yung mga matatamis. Pero sabi ng iba, hindi dapat hayaan na masanay ang mga bata. Ikaw ba? Ano bang gusto mo? Kayo po ba, Ma? Yun na lang po. Hindi pwede ha. Kasi tinuturuan lang kitang magluto. Pero ikaw pa rin naman na magtitimpla niyan base sa sukat na gusto mo para sa anak mo. Ikaw ang magdesisyon niyan dahil ikaw ang ina ng tahanan na ito. Ang hirap po pala talaga maging ina, no? Kaya bilib ako sa inyo. Lalo na po ang dami ninyong anak. Ako nga po isa pa lang nahihirapan na. Mahirap talaga yan, lalo na kung iba-iba ang gusto ng mga bata. Bawat anak kasi, iba-iba talaga ang hilig at ugali. Meron pa yan, yung isa mong anak, ayaw ng ganitong ulam, na talagang hindi siya kumakain. O eto namang isa mong anak, yun ang paborito. O kaya minsan, kailangan talaga na timbangin mo. Kapag gusto ng isa ng ganitong pagkain, hiwalayan mo na lang ng luto ang isa. Hayaan mo, kapag nagkaroon pa naman ng kapatid si Briggs, malalaman mo na rin yan. Mabuti nga ngayon natuto ka na. Ganun naman talaga kasi yun. Tayong mga ina, hindi natatapos ang pag-aaral natin ng mga bagong bagay para sa mga anak natin. Salamat po talaga, Ma, kasi nandyan kayo para gabayan kami. Yun naman talaga ang dapat, hindi ba? Lalo na ako ang malapit sa inyo. Mali lang talaga ako noon na akong nagdedesisyon. Hindi ko napagtanto na nahihirapan pala pati apo ko kung sino ang susundin sa atin. Ang lola ba o ang ina? Kaya ngayon, hinayaan na kita para alam din ng apo ko na ikaw ang dapat na sundin niya. Ibang estilo mo sa pagpapalaki ng anak mo. Sa bagay, tama nga naman kayong mag-asawa. Iba nga pala ang panahon ninyo sa panahon namin. Kaya iba-iba ang pagiging ina natin. Hayaan na nga natin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon, maayos na tayo. Kita ko na talagang mabuti kang asawa at ina. Kaya panatag ako sa pamilya ninyo. Bilang ina, masaya ako.
na nakakilala ang mga anak ko ng mabubuting babae na magiging ina ng kanilang mga anak. Nagiging emosyonal si Elizabeth. Pero pinatawa na lang siya ng manugang para hindi mauwi sa madramang araw ang dapat ay masaya lang. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan, nakikita naman ni Elizabeth na kaya na ni Jenna Marie ang pagiging ina. May mga payo na itong sinusunod na dati ay hindi niya pinaniniwalaan. Sa mga sumunod na taon ay nasundan pa ang mga anak ni na Robin at Jenna Marie. Nagkaroon sila ng 4 na anak at doon napagtanto ni Jenna Marie na tunay ngang mabilis lang ang panahon. Ang dating sanggol na hawak niya ay nagbibinata na. Doon niya napagtanto na yon ang tinutukoy sa kanya noon ng biyenan, na kaya naisalagaan ni Elizabeth ang maliit na bersyon ng anak dahil masaya siyang mabigyan ng pangalawang pagkakataon na magpalaki ng batang nagmula rin sa kanyang dugo. Maraming bagay na napagtanto si Jenna Marie sa pagiging isang ina na talagang nagpaalala sa kanya at nagbigay ng mas malawak na pag-unawa sa ginagawa noon ng kanyang biyenan. Mas lalo niyang naiintindihan ang mga kilos nito noon dahil nasa kalagayan na siya ni Elizabeth. Ang minsang ina na malapit na rin maging lola. Ganon kabilis ang panahon. Lumipas ng hindi namamalayan. Tunay namang sa parte ng lola, may kakaibang saya ang pag-aalaga ng apo. Iba ang lambing, iba ang saya kapag may munting kamay na humahawak sa kanila. At may munting tinig na tumatawag na lola. Natural lang na mas lalo silang maging mapagprotekta, masigla at minsan ay mas nasasabik sa pagdedesisyon. Dahil sa kanyang puso, ang pakikialam ay pagmamahal, ang pangunguna ay pag-aalala, at ang pagiging paladesisyon ay pakiramdam nilang mas alam nila dahil may pinagdaanan na sila. Na para bang mas malayo na ang kanilang narating sa buhay bilang isang magulang na alam nilang magagamit nila kapag sila ay naging lola. Pero kailangan ding maunawaan ng lola na ang sobrang pakikialam, kahit galing sa pagmamahal, ay maaaring makaapekto sa mag-ina. Kapag laging nasasapawan ng nanay, unti-unting nawawala ang tiwala niya sa sarili. Nawawala ang boses niya. At mas masakit, nawawala ang pagkakataon niyang maranasan ang buong paglalakbay ng pagiging ina. May mga aral kasi na natututunan lang kapag ina mismo ang nag-aalaga, nagdedesisyon, nagkakamali at natututo. Kapag inaagawan siya ng papel, nasisira ang pundasyon ng relasyon niya sa anak. Isang pundasyon na dapat ay sa kanila lamang nabubuo. Sa parte naman ng isang ina, kailangan din niyang maunawaan na ang lola ay hindi kaaway, kundi isang taong sobra lang ang pagmamahal. Minsan lang din talaga ay inaakala ng ina na naaagawan na siya ng karapatan, pero nagkakaroon lang din ng pagkakataon ng lola na maranasan ang maging magulang ulit sa pangalawang pagkakataon. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa magkabilang panig. Ang lola ay nagmamahal pero dapat may hangganan. Ang ina ay nagmamahal at dapat respetuhin ang karapatan niyang maging tunay na magulang. Hindi kailangang magtalo kung sino ang tama. Mas kailangang pag-isipan kung ano ang makakabuti sa bata. Sapagkat sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang nasunod, kundi kung sino ang nagbigay ng tamang pagmamahal at respeto. Tandaan na ang pamilya ay mas nagiging buo kapag ang bawat papel ay ginagampanan ng tama. Ang lola ay gabay, ang ina ay ilaw at ang bata ang sentro ng pagmamahal. Kapag may respeto at pag-unawa, walang relasyon ang masisira. Kayo ba mga apo? Ano ang tingin niyong naging pahiwatig ng ating bagong kwento ngayon? Ano ang inyong opinyon sa pagitan ng lola at ina patungkol sa pagdedesisyon sa bata? Kung ano man ang inyong opinyon at komento, maaari niyo yang ibahagi upang aming mabasa.
Naway may aral kayong napulot sa ating bagong kwento.